Hello mga pinalangga. So, ngayon ay pag-uusapan natin ay about sa form, no? Sign up or sign out ng application. Okay? So, apply for non-immigrant visa. Ito yung kadalasan na ina-apply natin kapag gusto yung mga magta-travel US. Okay, so this is online non-immigrant visa application. So, tinatawag itong DS-160. So, makikita dito US Department of State Consular Electronic Application Center. So, makikita mo naman sa top, dito ay yung languages. Okay, so mamimili ka dyan. So, nakalagay dito Arabic, gagawin ko siyang English para mas madali siyang maintindihan. So, simulan na natin na mag-fill up nung ating application ng DS-160. So, dito, ang gagawin natin, una, so we are going to select the location where we are going to apply our visa. So, ako ay mag-a-apply ng aking visa dito sa Dubai. So, hanapin ko ang United Arab Emirates, Dubai. So, siguraduhin nyo na tama yung inyong place. Okay? So, i-click ko siya. Then, may makikita kayong mga characters dito. Ita-type nyo lang dyan sa box na to. Okay? So, EW5PE. Okay. So, ang susunod natin gawin ay may makikita tayong ditong this visa application will ask you to upload a digital photo of yourself. Pero ito, pwede na to sa pinakahuli mo nang gagawin itong mag-a-upload ng photo. Picture mo na passport size, no? So dito, start an application, may makikita kayong start an application. So sa mga wala pa, yung bago pa lang, I mean, yung kumbaga, magki-create pa lang sila ng application nila. So ito yung kiklik nyo. So start an application. So papakita ko sa inyo kung ano ang lalabas dyan. Okay, so may makikita kayong application information. So, i-click nyo tong I agree. Okay? So, makikita nyo din na meron ditong number. So, ito yung application ID nyo na kailangan nyong tandaan para kapag gusto nyong balikan yung pag-fill up ng form nyo, ito lang yung ipapasok nyo dun sa application ID. Kasi kapag hindi nyo to na natandaan, itong application ID, hindi nyo mabubuksan yung form, yung application form nyo. So, tandaan nyo yan. Ito, picturean nyo o isulat nyo. So, dito nga nakalagay pa, print application ID. So, pwede nang isulat o picturean. So, dito may makikita kayo security question. So, ito makakatulong din to kapag nakalimutan natin itong application ID natin. So, pwede nating mabuksan yung form natin, yung application natin kapag nakalimutan natin to. Pero sa case ko dati, nung gumawa ako, nakalimutan ko yung application ID na to, which hindi ko na siya nabuksan kasi wala sa pinakaibaba nung application ID, hinihingi kasi forgot password, ganon, or forgot application ID, walang ganon. So, hindi ko alam kung saan ko siya i-click. So, ang ginawa ko, nagsimula uli ako ng application ko, ng form ko. So, mamimili ka dyan ng security question. Makikita mo, what is the given name of your mother's o mother's mother? Okay, so it's up to you. Maraming mga questions dito.
So, what name did your family use to call you when you were a child? So, mamimili lang kayo dyan kung anong question ang gusto nyo. Okay? So, tapos, syempre, yung sagot, bahala na rin kayo. So, tapos ngayon ang gagawin natin, continue natin. Makikita nyo dyan ay getting started, personal. So, personal 1. So, dito, kung ano ang nakalagay mismo doon sa inyong passport, yun din ang ilalagay nyo dito. So, ngayon, halimbawa, ganyan. No? So, ano nakalagay doon sa passport nyo? Ito ay halimbawa lang ng ano. So, have you ever used other names? So, ito, hindi ito nakaano sa ating mga kabayan, mga Pilipino, no? So, ano natin yun? No. Tapos, do you have telecode? Wala. So, no. So, lalagay natin to female. Then, male, kasal na. Okay, so, ano ang date ng panganakan mo, birthday mo? So, ilagay natin dyan. Tapos, okay. So, ito ay halimbawa lamang. No? So, tapos, kung saan ka ipinanganak, for example, Bustos. Okay. So, tapos, Bulacan. Tapos, country ay Philippines. Okay, so, hanapin natin yung Philippines. So, okay, then click natin. Sa pinakababa, may makikita kayo dyan, getting started, then save, personal 2. So, ang gagawin nyo, mga kaamigo at kaamiga, isi-save nyo yung, ano na yon, yung form na ginawa nyo na yon, na-fill upan nyo na para, kasi nagko-close siya. May time na nagko-close na lang siya bigla. So, kapag ka ganun ang nangyari na nag-close siya at hindi nyo na i-save, babalik at babalik kayo doon sa pinaka-simula. Ha? Okay. So, ngayon, continue tayo. Next person na. Okay. So, ganun. So, dito, country region of origin, yung nationality mo. So, ang nationality natin ay Pilipino. So, pero ang nakalagay dito ay Philippines. Okay? So, yun ang click natin, Philippines. Okay, so, do you hold or have held any nationality other than one indicated above on nationality? So, wala tayo nun. So, kagaya niyan, halimbawa, ako, permanent resident ako dito sa UAE. So, ang isasagot ko dito ay yes. Okay, so ako ay resident dito. So, makikita national identification number. So, ilalagay ko kunwari yung aking identification number. Ito ay kunwari lang na number ko pero residence ako dito ng Dubai. So, dito, hindi ito. US Social Security Number, wala tayo nito. So, click natin yan. US taxpayer, wala din tayo niyan. So, then, save natin uli. Tapos, makikita nyo kapag may mga hindi kayo na-fill upan dyan, may lalabas na kulay pula na ganito. So, basahin nyo lang at tignan ko ano ang hindi nyo na nasagutan. So, kagaya nyan, may nakalimutan ako rito at ilalagay ko dito ay ang United Arab Emirates. Okay, so, ganon. Then,
Oo. Tapos, click natin yung sa travel naman. Okay. So, ngayon, na-save natin. Hintayin natin. Medyo nagbagal ang internet natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo, bumabalik siya sa pinaka una. So, kaya kailangan i-save nyo yung ano nyo, yung napilapan nyo na. Kasi kapag hindi, kagaya niyan, meron akong hindi na i-save dito. Babalik ako sa simula na naman. Okay, wag naman sana. So, balik tayo uli, United Arab Dubai. Then, type natin J3, JK, XP. Okay. So, doon tayo. Papasok natin dito yung ating ID. So, yun na.